What is up guys? Good morning sa inyong lahat and welcome back to Entong's World Channel. So ngayong araw medyo sumikat na yung ating haring araw. And ang ginawa natin sa ating mga alaga is binilad natin sila. Tapos yung iba nga na mga alaga natin like yung kambing is nakuhanan natin ng mga damo. So ano pang ginagawa natin? Tara, samahan nyo. Hello guys, good morning ulit sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. So andito tayo sa ating kulungan ng mga tsabo. Ayan, makikita ninyo bakante kasi nga binilad natin sila doon sa harap ng bahay. So mamaya papakita natin sila and yung bago nating biling show cage. So doon natin sila nilagay. By the way, ito pala yung iba, naiwan din dito kasi kulang yung nabili natin, 3 piraso lang. Titry lang natin kung maganda ba yung quality noong nabili nating show cage. So for me okay naman siya kasi medyo maganda naman, tsaka mura naman siya, hindi naman siya yung sobrang mahal kasi naka-sale naman siya sa Shopee. So ito mga ano natin, mga breeders. Yan, tinira natin dito yung Japanese. Yung iba hindi pa natin, like ito hindi pa natin nabibilad kasi wala nga tayong ekstrang kulungan. So may scratch pen tayo, masyado naman siyang malaki. Tapos meron pa doon. Ayan. And dito naman sa mga alaga nating kambing, yung dalawang inahin na iwan dito, ito. Tsaka yun si ilong. So nag-harvest na rin tayo ng setaria grass. Ayan. Medyo busog na sila. Tapos may mga halo yan kaninang ibang legumes. So ito, kapag rainy season, ganito yung pinapakain natin. Plus yung minsan napier grass. And kung minsan naman kung may available tayong or na-stock tayong silage, ganun pinapakain natin. Pero as of now, wala pa kasi tayong silage dahil hindi pa tayo nakapagpa-refill dun sa bayan. So kailangan, lalong-lalo pag yung rainy season, dapat may silage pa rin kayo. So sa akin kasi, ilan na lang naman natirang inahin natin, yung iba is nabenta na natin. Magtitira lang tayo mga ilang piraso lang dahil nga medyo pahirapan talaga magpaalaga ng kambing kapag ganitong buulan. So silipin din pala natin yung mga tanim natin sa likod dahil matagal-tagal na tayong hindi nakakapunta ron. Ito guys, nandito tayo sa likod ng bahay. Pasilip ko lang saglit itong mga tanim natin. Like dito sa left side ko, yung ating mulatto grass. Yan, tumutubo na ulit yung mga dahon niya. Plus sa right side natin, yung dati pa rin mulberries. Tapos dito tayo nag-harvest kanina ng setaria grass dahil nga hindi natin maipastol tong ibang kambing dahil nga nag-uulan. Ngayon medyo umaraw na siya, kaya nga nagbilad din tayo ng alaga nating tsabo. Plus yung mga kambing na iba, nilagay natin sa isang pastulan natin. So dito pa sa likod ng bahay, may mga tanim pa rin tayo dito. Yung dati napier grass, medyo matataas na nga sila. Tapos last time, meron din palang nag-avail sa atin yung suki natin na bumibili ng mga cuttings. So yun nga, nabanggit niya nga kasi nakabili siya last time ng mga cuttings nitong napier grass natin. Kaya nagtataka rin ako bakit di pa siya nakapagparami. Ang sabi niya naman, every time daw na tutubo, may kambing na kumakain. So hindi na siya nakaparami. Kaya nag-avail ulit siya ng ating napier grass. So mapapansin niyo, matataas na naman yung mga yan. Yung iba nagsisitumbahan pag yung talagang sobrang lakas ng hangin. So dito sa probinsya, alam niyo naman na kapag bumabagyo, is laging ganyan ang sitwasyon ng mga tanim natin. So pasilip pa natin yung sa kabilang side dahil dito yung part na medyo makapal-kapal yung ating napier grass. So ayan. Hanggang dun sa sa may mangga napier yan. Ayan tataas. Lampas na nga sa akin yung height niya Ayan. So, sa mga gustong mag-avail pala ng napier grass, pick up lang po kasi may mga nag-i-inquire sa atin na gusto ipa-ship daw. So hindi pa natin natatry talaga yun. Tsaka hassle kasi busy tayo sa work. Kaya yung iba nakikiusap ako na kung maaari is kung kaya nilang i-pick up, pinipick up na lang nila. So yun, marami pa tayo ditong pwedeng ibenta mga cuttings dyan. Makakapal na nga Ayan
mabilis lang siyang tumubo lalo pag laging nadidiligan. Ngayon tag-ulan, sa mga gustong mag-avail, pwede kayong mag-chat sa akin. Pero pick up lang po guys ha, kasi yun nga, wala namang mag-asikaso pag nataon na nandun ako sa Manila. So ayan o, sa mga hindi pa may alam ng tanim na to, for your reference lang po, tingnan natin yung lapad ng dahon ng pakchong. Ayan. Ayan, ganito siya kalapad. Ayan o, minsan mas malapad pa rito eh. Nasa 3 fingers siya. Ayan, ganyang kalapad yung dahon ng nipper grass natin. So, kung ako sa inyo, sa mga nag-aalaga ng mga ruminants, magtanim na kayo ng ganito kasi napakaganda siyang source ng ipapakain natin during rainy seasons. So, madali lang siyang itanim, 45 degree dun sa ground, basta nakalubog yung at least 2 to 3 nodes niya or yung buko kung tawagin, para pag tumubo, mas maganda yung rooting system niya kasi dalawang ugat yung or dalawang buko yung tutubuan ng ugat. So ayan, medyo malawak pa yung ating taniman. Nung kahapon nag-harvest din tayo dito sa part na to kasi nga medyo masukal na. Pag pinabayaan yung napier grass, ganyan mangyayari. Tsaka dito sa part naman na to, medyo yan nga, mapapayat na yung tubo ng napier kasi nga ang sabi rin naman ng mga talagang expert sa mga ganyan, every time na nadadagdagan ng edad or tumatanda yung ating napier grass, bumababa yung kanyang CP or crude protein. So much better na every 5 years nagpapalit kayo ng yung tanim kasi tama nga naman, yun din ang napansin natin, pag tumatagal yung napier, medyo pumapayat na yung kanyang tubo. So mag-replant tayo dapat kung gusto nyong mas mataas yung nutrition na makukuha ng mga alaga ninyo sa mga tanim ninyo. Tapos dito pa sa part na to, yung mga sitarya natin, hindi lang harata or hindi lang pansin dahil nga napabayaan natin. Ayan o, mga sitarya grass yan, pati yung sitarya grass din yan. So ito, maganda rin itong ipakain sa mga alagang kambing. Habang or before kayo mag-alaga, dapat unahan yung magtanim ng mga ganito kasi napaganda siya. Ayan. So guys, papakita na natin yung ating mga tsabo doon sa harap ng bahay. Bale, pinapractice natin silang ibilad dahil hindi naman sila totally sanay sa bilaran. And gayon, ayan, parang uulan na naman mamayang hapon. Kita nyo naman, umahangin-hangin na naman. And medyo makulimlim. So umaraw lang saglit. Tinry nating ibilad yung mga alaga natin. Tapos ang advantage kasi ng nabibilad, lumalakas yung resistensya nila. Pero pag mga first timer, wag nyo silang bibiglain kasi based din sa experience ng mga tito ko, kasi mga nag-alaga ng mga manok yun dati, mga panabong. Ang ginagawa nila, transition, so pinapractice nila palipat-lipat ng pwesto tapos hanggang sa ma-adapt nung manok yung init or yung halimbawa summer season, ma-adapt niya yung init talaga ng sikat ng araw, so hindi siya mabibigla. So guys, ito na yung mga alaga nating tsabo. Bali yung mga Japanese na dati nating alaga, naka free range na lang yung mga yun. So nakapokus tayo dito sa may mga Thai blood. So unang-una sa lahat, ito yung mottled natin kasama yung Japanese bantam. So pinair na lang muna natin siya para maging astig na siya or ano, hindi na siya totoy na totoy. Dahil nga itong mottled natin na to, may partner talaga siya ito, kaso nga lang mas matanda ng konti, kaya kapag pinaghahalo ko sila nag-aaway, kaya mapansin ninyo yung ulo nila oh. Yan, yung ulo niya may mga sugat-sugat, so nag-aaway sila nung isang araw. Unlike dito sa isa nating hen, hindi siya nakikipag-away dito sa ating mottled. So ayan yung mottled natin, ayan yung itsura niya. Ayan. Tapos dito sa sa next na show cage natin, by the way, ito pala yung show cage na nakuha natin sa Shopee, pinili natin. Ayan, ganyan sa kataas, 2x2 siya guys, so 18 by 18 inches. Tayo. Ayan, kita natin. Oops. Ayan, ito medyo maamo to eh. Ayan, itsura niya guys. Ayan. Ayan, magiging magpartner yan
pag naging matured ng mabuti itong ating cock. So ayan silang dalawa. Tapos next naman natin is yung ating Benjarong Thailand breed. So yan, bukang buka yung buntot guys. So bata pa to, 3 months old, pero tingnan nyo naman, oh, pogi. Yung hen nya o yung pulet kung tawagin, kasi bata pa, medyo takot dito sa ating cockerel. Tapang kasi. Yan naman, 3 months old pa lang, pero yung palong panalong panalo. So sa mga show kasi, pag ganyan daw na 4 spikes, halimbawa yung palong niya, yung mga spikes na yan, pag 4 spikes maganda siya. So ito sabi nila 4 spikes daw siya, 1, 2, 3, 4, hindi included yung pinaka last na spike. So yun naman yung hen natin. Ayan. Hindi pa kasi nagpapalit ng balahibo tong mga to, so pag nag mature na sila, mas lalo silang gaganda. So ayan guys, yung na-avail natin, oh. Ito natin, ayan. At yun lang ang video natin for today guys. So sa mga nanood, thank you for watching, and next time update ko po ulit kayo sa mga alaga nating tsabo, alaga nating kambing. So yun, sa mga kapwa nating naghahabi, mga mahilig sa pets, yan, shoutout sa inyong lahat, and sana magkita-kita ulit tayo next vlog. See you guys, ingat po lagi, bye bye.